Hi everyone! Kamusta kayo? This is Marvic and welcome to my vlog. Ngayong araw, pag-usapan natin is tungkol pa rin sa investment. Yan. Pero kakaibang investment naman to. Ang title ng topic natin ay, ang tunay na investment ay hindi lang nasa bangko. Nasa katawan mo rin. Yes. Ito yung kwento. Before, siguro year 2016, yung panahon na nagsimula akong maging OFW. Ang timbang ko is nasa 42 kg lang ako. Yan. Tapos meron akong problem. Gustong-gusto ko noon na matry na mag-donate ng dugo. Ayan. Kaso, hindi ako qualified kasi di ba may mga requirements. So, isa sa qualification doon ay kailangan ang weight mo is nasa 50 kg and above ka, ganyan. Ayun yung minimum weight requirement nila, 50 kg. So, hindi ako pasok. So, lumipas yung mga panahon. Hindi ko pa rin siya na-meet. Na-meet ko siya, siguro nung naging pregnant na ako. Yan. Tapos, nung naging pregnant ako, sabi sa akin, marami nagsabi sa akin na, pag nabuntis ka, tataba ka na, ganyan. Magbabago na yung katawan mo, lalo pag nanganak ka, magbabago na yung katawan mo. Tapos kung ano daw yung build ng katawan ng mother ko, magiging ganun din daw yung build ng katawan ko. Yan yung mga sabi ba. And dumaan yung mga panahon, and ngayon, year 2026, yung weight ko, alam mo kung ilan? Nakabalik na ako ng UAE, pauwi ng Pinas. Alam mo kung ilan yung na-gain ko. Naging 46 kg ako. So, 2016, 2026, 42, naging 46 kg. Ganun lang siya naglalaro. 46, 47. Nagpo-45 pa nga minsan. Depende sa level of stress. Ayan. So, pero bakit ganon, di ba? Bakit halos parehas pa rin yung timbang ko noon hanggang sa ngayon? So, para sa akin, wala naman talaga siyang sikreto kung bakit sabihin natin na-maintain yung ganong timbang. Ang kailangan kasi, para sa akin, is consistency. So, katulad siya ng pag-i-invest ng pera natin. Diba? Kailangan din natin mag-invest sa health. Yung katawan kasi natin para siyang bank account. 'Di ba? Kapag kumakain tayo, nagde-deposit tayo ng energy or calories. Diba? Ang tanong is, nawi-withdraw ba natin to? Ang katawan natin yan, sumusunod yan sa tinatawag nating energy balance na principle. So, kapag mas marami yung calories na kinain kaysa sa nagagamit, yung sobrang energy is nai-store sa katawan natin, nai-imbak siya. So, nagiging body fat. Ito. Kapag naman magkapantay yung calories na kinain at yung nabuburn, nananatiling stable yung timbang. At kapag naman mas maraming calories ang nabuburn kaysa sa kinakain, bumababa naman yung timbang. Kaya para sa akin, simple lang yung principle. Kung ano yung intake mo, dapat may output ka din. So, for example, ngayon, kung alam mong wala ka namang magiging masyadong activities, bakit ka kailangan kumain ng marami? Hindi lang siya sa pagiging sobrang higpit. Kailangan mo lang maging active. Yung katawan kasi natin yan, patuloy siya na nagbaburn, nagsusunog ng calories kahit nagpapahinga ka lang. Ang tawag doon basal metabolic rate. But as we age, bumabagal to. Normal yun. Kaya nga, kailangan mo maging active. Diba? Yung simple walking, running, doing exercise. Pag gumagalaw ka, yun yung meaning ng pagiging active. Paggalaw mo araw-araw. Hindi lang siya tungkol sa pagdadiet, hindi rin ito tungkol sa pagpapagutom. Tungkol siya sa pagiging consistent
tamang balanse kung tawagin, di ba? At yung pag-aalaga natin sa katawan, di ba? Mahalaga siyang investment eh. Naniniwala ka ba doon? Kasi yung pera, yes, pwede natin siyang kitain. Pero pagka napabayaan mo yung kalusugan mo, yung health mo, mas mahirap makabawi. Nag-a-agree ka ba doon? Yun lang. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo today. Stay active. Ayan, ako mukha akong payatot. Pero, tingnan mo, may mapakita ko sa inyo. Kita mo yan? Kasi kargador ako sa bahay. Diba? I do a lot of things. Yun. So, ikaw, anong ginagawa mo today? Para maging stay active at mapanatiling masigla yung kalusugan. Sige, comment mo naman yung ano mo dyan, yung consistent mong ginagawa para maging healthy. Salamat sa pagtapos ng video na to. At sana makatulong. Tandaan mo, kailangan mo lang maging consistent. Sa umpisa mahirap, pero yung small habits na ginagawa mo, magkakaroon niya ng greater impact in the future. Kaya stay healthy. God bless.